Hello mga ka-DDS, gusto ko lang talagang tirahin tong mga anti-Duterte na to. Diyos ko, hindi ko na mapigil ang sarili ko. Ay, wag kang mag-erik-erik mo muna dyan. Dahil hindi ko na makaya. Okay, first nating itatopic is si Miss Taiwan. Yay! Congratulations! Madi-report na po si Miss Taiwan na napaka balahura ng ugali niya. At saka nakikita po natin napakabastos niya. Kita nyo naman po kung ano yung personality niya. Kung gaano kapayat yung katawan niya, ganoon din kapayat yung utak niya. So nakikita po natin talaga ma-action na po ang ating gobyerno. Dapat talaga tanggalin at hello Mami Althea. Sa totoo lang po, napaka ano po niya, napaka katalino. Kita nyo sa mga anti-Duterte, the same lang yung ano nila, yung ginagamit nila na mga salita at saka yung parang walang pinag-aralan at napakabastos. Feeling nila napakagaling nila, napakatalino nila. Akala mo kung napakaastig, kung may pagmamalaki talaga, kung baga nasa alta sa syudad ang dating nila. Ganun ang dating nila. Yung si Miss Taiwan, dapat na talaga yun siyang kalusin, dapat nang palayasin sa Taiwan dahil nakakahiya siya. Under siya sa OWA, under siya sa DOLE, sa DFA, so dapat patalsikin, wag na siyang bigyan ng ng benepisyo ng gobyerno dahil napakabastos, nakakahiya sa ating mga OFW. Bilang isang OFW tayo, magandang halimbawa tayo kung saan man tayong bansa nagtatrabaho. Hindi yung maging balahura ka, pumunta ka ng ibang bansa, ang utak mo naging napakapurol na. Itong si Miss Taiwan, hintayin na lang natin na makauwi na talaga siya totally sa Pilipinas. Meron kayong itlog, itapunan nyo na para makaganti naman tayo sa kabastusan ng dami pa siyang kasi para lang talaga sirain si Tatay Digong. Ay, naku, kawawang babae. Hindi nag-iisip, parang yun, ganun siguro niya pinalaki yung mga anak niya, yung bastos, yung anak niya siguro pinalaki niya. Kita nyo yung, di ba meron siyang video na, ewan ko, lang yan, pero basta may video siya na hindi maganda, hindi kaaya-aya. Siguro yun yung ugali na talaga niya. Napakasama ng ugali niya, napakabastos, walang modo, yon ang tinuturo niya sa mga anak. Ito namang si Miss Qatar. Akala mo naman kung sinong napakatalino, kung nagsalita, akala mo para bang ipaksyat na tayo mga DDS. Hindi nila alam na ang mga DDS ay siyang tumutulong sa gobyerno, nag-a-assist, nagbibigay ng ayuda sa mga kababayan natin. Ang mga DDS, malaki ang naitulong at naiambag sa gobyerno. Kaya wag siyang magsabi na paksyat tayo mga DDS. Ngayon, may kabayaran din, may din yan, may kahahantungan din yang babaeng nasa Qatar niya. Nakala mo kung sinong matalino, nagpapaksyat, siguro yun yung tinuturo nila sa mga anak nila, yung ugali balahura. Yun, pinalaki nila yung pamilya nila sa ganyang ugali, sa ganyang attitude. Kasi ang isang tao, pag maging maganda yung pinalaki sila na maganda ng pamilya nila, maganda yung lalabas sa bunganga nila. Pero sila, tingnan nyo kung gaano kabalahura, kung gaano kabastos, kung alam nyo parang walang pinag-aralan. Hambog pa siya kasi daw may pakape-kape pa siya, may papinat-pinat pa siya kasi daw matalino daw siya. Hindi niya mag-exercise, mag-jogging daw siya, pero nagdadala siya ng kape at nagdadala siya ng kakainin. Ay, paano mangyari dun sa kanya? Na appendicitis ang resulta ng babaeng Qatar na yan. Hindi nag-iisip na napakabobo pa rin niya. Akala niya makapakshit sa ating mga DDS, napakatalino niya. Kung matalino talaga siya, hindi siya naging domestic helper. Diyos ko, hindi ko inano ang domestic helper, pero kung talagang talaga niya, kung napakagaling niya, kung sino siyang hampas lupa na makapagsalita sa ating mga DDS, may kanya-kanya tayo meron tayo, yun ang inano natin, pero hindi ko idinis yung mga pero lang dapat kung maghambog siya, dapat niya, nasa alta sa syudad siya, o siguro may pagmamalaki siya sa sarili niya talaga na yung maganda siya, sexy, niya talaga, yung siguro mas maano pa ako sa kanya, kung tutuusin, mukha pa lang niya, sarap niya batukan, ang sarap niyang, kung yung pwede lang natin tirisin, yung pagmumukha niya, gagawin ko na talaga, siguro. Yes, I'm proud of my president. Kahit ano pang sasabihin nila, we stand with the president dahil tayo ay napaka-swerte at napakapalad na may presidente tayo na katulad ni Tatay Digong. Alam nyo, kung tutuusin, napakasarap kaya na ganyan mag-alaga ang ating mahal na Pangulong Duterte. Yung kanina, mayroon pa yung taga-Japan na isang
anti-Duterte din na nakalimutan ko yung tawag ng lalaki na yun, Paz yata yun, at yung grabe ang ano din niya, napakabalahura din magsalita, parang bakla. Siguro bakla siguro yung lalaking yun. Kasi para siyang ano, parang siguro sinuntok yun ng ilang beses. Kasi sabi nung mga ka-DDS natin, baka daw ano daw yun siya, boxidor or nagbo-boxing kasi ang mukha niya nakakatingin. Feeling niya, napakagaling niya, napaka ano niya magsalita. Diyos ko, sus, nakakahiya talaga sila. Nasa ibang bansa na sila. Ang ugali nila, napakabalahura. Pinalaki talaga sila ng mga magulang nila na may sama ng loob. Katulad kanina, sample lang natin dito sa Hong Kong. May mga kababayan tayo na hindi ko alam kung ano yung pinaghuhugutan nila ng sama ng loob. Dahil feeling nila, napakagaling nila, napakatalino nila, puno ng laman yung utak nila kung makapagsalita sila ng hindi maganda sa gobyerno natin. Akala nila ilang milyon ang kailangang pakainin ng gobyerno. Alam na natin yun. May corrupt na sa Pilipinas. Alam na nila yun. Since umupo si Tatay Digong, government officials, na hindi talaga natin pwede agad-agad makontrol yan. Pero ang ano lang natin, kailangan talaga natin tumulong. Kailangan talaga natin mag-assist sa gobyerno dahil we are in the pandemic. May virus na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Pero ang iniisipan dito ng itong mga anti-government na to, yung kanina, yung nag-ano kami, nag-video, tsaka yung una pa lang naming ano, kaya kailang nandun talaga kami kasi ang paninira nila sa Duterte's administration, lalo na sa Tatay Digong natin. Grabe sila. Alam nyo, kung nakikita nyo lang yung mga ugali nila, parang hindi sila nag-aral, parang pakiramdam nila napakatalino nila, kasi kung matalino talaga sila, honestly, siguro dapat mayayaman na rin talaga sila, dapat kung umasta talaga sila, dapat marami na silang napatunayan sa sarili nila. Kasi kung tutuusin itong mga kalaban ng gobyerno dito, sa gobyerno pa rin sila hihingi, di ba? Kukuha ng passport, dadaan sa OWA, dadaan sa PhilHealth, dadaan sa lahat ng mga ano ng government, dumadaan pa rin sila, pero tinitira pa rin nila ang gobyerno. Dito sa konsulado, pupunta din naman yan sila, sa DFA natin. Ang tanong lang dyan sa mga anti-government na dito sa Hong Kong, kung nagpasalamat ba talaga sila sa gobyerno nung nagkaroon na tayo ng 10 years na passport, nagpasalamat ba sila na mabilis na yung aksyon ng gobyerno natin ngayon, lalo na dito sa Hong Kong, talagang mabilis talaga, kaya nagpapasalamat talaga kami sa aming konsulado dito at saka sa aming polo. Talagang kita mo po talaga na sumusunod talaga sila. Yung pag nag-request ka, pag nagpa-assist ka sa kanila, talagang aksyon talaga. Yun ang hindi nakikita ng mga anti-government na nagrarally-rally doon, nagmamalaki, nagmamayabang, na akala mo naman may pagmamalaki talaga sila. Ang ginagawa lang naman, hindi daw sila mga NPA, hindi daw sila mga member ng mga kung ano-ano, lang daw sila aktivista, dapat daw maging proud daw sila dahil sila daw tinutuligsa daw nila ang gobyerno. Napakabobo, tingin talaga nila sarili na napakatalino nila. Yun po, wag po kayong magpahawa sa kanila. Kasi pag nahawaan po kayo, ayawan ko na lang po, magsisisi kayo. Sinasayang nyo lang po yung buhay ninyo. Kasi one time, nakita ko yung mga ugali nila, napaka feeling nila na bakit daw sumusunod si Tatay Digong sa China. Sumusunod ba? Meron namang ginagawa ang gobyerno natin, iba nang ginagawa ng China. Of course, ang China, nag-okay na sila. Nagkaroon naman tayo ng mutual agreement ang Hong Kong at ang Pilipinas at ang China kasi magkaibigan naman. Hindi ba nila iniisip na ang China at ang Pilipinas ever since magkaibigan na yan? At ang mga mga anti-government na to, akala nila ang Hong Kong hindi under ng China. Akala nila napakagaling nila at napakatalino nila, ay ang Hong Kong under pa po ng China. So hindi po separate ang Hong Kong sa China. Kaya napaka-utak-ipis talaga ng mga anti-government dito sa Hong Kong. Yung mga yung mga kalaban kanina, nandito, nakita nyo yun sa live ko. Yun po sila, nag-iisip po sila na nila, napakatalino, napakagaling nila. Sus, nakakahiya sila bilang Pilipino. At ipinagmamalaki nila yung mga pinaggagawa nila na sinisira nila ang gobyerno. Instead na tutulungan ang gobyerno, instead na gabayan natin kung ano mo yung pagkukulang ng gobyerno, tayo yung pumuno. Dahil po ang gobyerno ever since hindi perfecto. Alam natin ang gobyerno na napakahirap kumbaga hindi one click na kailangan mong mapasunod yung mga nakaugat na dyan ng mga nasa gobyerno na napakamatikas ang ulo. Normal na yun.
Yes, dapat talaga ipag-report na natin yan talaga. Talagang gumawa talaga tayo ng ano, tayo mga OFW, dapat tayo yung magpursige na yung mga anti-Duterte na grabe ang sira nila kay Tatay Digong, lalo na sa social media, yung grabe yung pang ano nila, atake nila. Nakikita naman natin dapat tayo mga OFW gumawa talaga tayo ng petition sa kanila para mapa-deport yan sila. Kasi ang ginagawa nila, kahihiyan natin mga OFW kasi international, makikita na ay ganyan palang presidente. Kaya kanina may mga umiikot na mga ano, kasi akala nila ganun, ganito, ganun. So yun, ina-explain ng kasamahan namin kasi na nabubulagan sila kasi yun ang nilalagay ng mga anti-government na masama si Tatay Digong, na si Tatay Digong hindi gumagawa ng mabuti, or ang gobyerno ni Tatay Digong ganito, ganun. Ang pinagmamalaki nila palagi, EJK, hindi nila naiisip kung ano ang ginagawa ng mga NPA, ng mga CPP, NPA sa gobyerno natin, na yung pinapatay yung mga sundalo natin, yung mga inosenteng mga kababayan natin na sa bundok, pinapatay ng mga NPA, yung ekonomiya natin bumabagsak dahil sa ginagawa ng mga NPA na to. Sure, sarap nilang batukan, Sir Dags. Talagang nakakaano talaga sila, feeling na ay Diyos ko, kung pwede nga lang talaga natin silang titirisin ko talaga personally. Andali. Daming nag-request kanina ng mga DDS, dapat daw ipa-deport na daw natin tong mga anti-government na mga OFW na ito dahil nakakahiya din sa ating mga OFW. Sabi ni Ate Althea, ang daming account. True, Ate Althea, daming ano. Tama kasi, ang payat, ang pangit pa. Feeling niya napaka-sexy ni Miss Taiwan, na parang akala mo naman ang dami niyang napatunayan sa sarili niya. Hindi pa nga siya tumaba, manipis pa utak niya. Ganun siya. Hello Migs. Akala ko kung maka-English gaga sa gatar, mali naman ang sinasabi. Totoo, Ate Althea. Grabe nga feeling. Kaya nga nakakaano siya, feeling niya astig na astig siya, maka-fuckshit sa atin, parang hindi OFW, parang ang laki ng pinag-aralan niya, or napakatalino, basta nakikita niyo yung the way siya magsalita naman talaga, nakakapanggigil. Alam mo, gusto ko na talaga siyang buljakins doon sa nung nakita ko yung video na yun, pero ayoko lang talaga makipag dahil ayokong makita ng amo ko na nagagalaiti ako doon sa hampas lupa na yun. Nakala mo naman ay napakagaling niya kasi magja-jogging siya, kumakain pa, appendicitis ang resulta nun, iinom-inom pa ng kape. Dapat bago siya relax muna siya bago siya mag-jogging do siya, feeling niya mag-sexy na niya, ang mukha pa niya, Diyos ko, nakakahiya. Sabi niya, I'm proud my president, I'm watching here in Kuwait. Hello si Smart. Yes, proud na proud talaga tayo sa Tatay Digong natin dahil napakaswerte natin na may tatay tayo na katulad din tatay na talagang pinoprotektahan tayo sa abot ng makakaya niya. Isang tao lang po ang tatay natin, pero ginagawa po niya yung best niya para maalagaan tayo, matulungan tayo lahat ng Pilipino. Gusto niya, kung gugustuhin nga lang po niya, bigyan lahat. Paano magagawa natin na itong namang ibang mga nasa DSWD, napaka hina naman, hindi yung nila, yung update ng kasi nila, hindi ganoon ka flexible. Diba 2015, 2016 pa daw yung census nila, doon sila kumukuha, kaya yung maraming nagagalit ng mga kababayan natin. Kaya nga kailangan talaga nating tutukan ang mga ahensya ng gobyerno na mahina gumalaw. Kasi naman kami dito, salamat naman kami sa konsulado namin, mabilis ang aksyon naman dito. Grabe nga sis, ang bunga, akala mo kung hindi Pilipino kung makapagsalita. Yes sis Nin, alam nyo, kung talagang Pilipino talaga sila, hindi ganun sila dapat mag-asta Kasi ang totoong Pilipino, mas proud ka kung ano man yung pagkukulang ng gobyerno mo, nandyan ka para umalalay. Kaya nga gusto natin ng pagbabago. Paano natin mababago? Kung mismo sarili natin, hindi nababago yung ugali natin. Kaya yun yung mga ugali ng mga taong yun, ng mga talangka, na huwag nyo nang i-follow sila kasi hindi yun nakakatulong sa atin sa gobyerno at sa atin sa sarili natin. Kaya kung ging kaibigan yung ganyan ang utak nila at ganun yung mentality nila, hindi talaga aasinso ang bansang Pilipinas, sa totoo lang. Dahil habang buhay tayong magiging alipin, magiging parang gusto kasi nila yung Pilipinas maging tuta, gusto nila yung Pilipinas walang disiplina, gusto nila ang Pilipinas pag gusto natin, pag lalabas tayo, gusto natin. Ayaw daw nila na i-quarantine. Iko-compare nila ang Hong Kong, yung kanina ng mga anti-government na lumalabas kami. Kasi ang Hong Kong government, konti lang din ang population. Pangalawa, dito, kumpleto sa insurances ang mga tao.
Pangatlo, ang mga tao dito alam na nila ang nangyari nung SARS dati, kaya nagkaroon na silang sariling mask, bumili talaga sila ng mga disinfectant, may pera ang Hong Kong government. Anong Pilipinas, where poor, hindi tayo maraman. Third world country nga lang tayo, ngayon pa nga lang bumabalik yung gobyerno natin na makaahon eh. Tapos mayroon pa tayong mga aktivista na pasaway na nag-iisip ng kung ano na lang sasabihin nila sa gobyerno, basta siraan nila ang gobyerno. Yun ang problema natin sa Pilipinas. Sobra ang demokrasya natin, sobra tayong makaano talaga, gusto na lang talagang pabagsakin nila ang Pilipinas. Yan ang inano dapat maggumawa ng law ang mga senador at kongresista natin. Dapat yung mga tao na tulad niyan na alam naman natin na puro kapalpakan ang mga pinagsasabi tungkol sa gobyerno, dapat ipakulong at dapat lalo mga OFW na kung magdadakdak yung sabi ngayon freedom daw nila yun. Freedom ba yun na kung ano-ano na lang kabalahuraan yung sinasabi nila tungkol sa gobyerno at kay Tatay Digong na hindi na nga sila nag-iisip na 75 years old na yung tao, so ganyan sila mag-treat sa mga lolo nila, sa mga uncle nila, sa mga kuya nila or sino man yun ng mga matatanda, babastusin nila dahil ano ang personality or character nila, yun yung refleksyon sa bahay nila. Ganun sila sa bahay nila, mga bastos at wala silang modo sa totoo lang. Bakit isisisi kay Tatay Digong di na presidente yumaman na ba sila at di nagugutom? Kainis nga makita mga video nila. Totoo, kasi sinisisi nila kay Tatay Digong lahat. At kung totoosin, ilang milyong Pilipino meron sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, nandyan tayo, tumutulong, mag-monitor tayo, at may nakikita tayong hindi maganda, ire-report natin ito ng gobyerno para alam ng gobyerno kung ano yung ginagawa ng mga LGU at DSWD. Dahil hindi naman ang presidente natin hindi kita lahat or milyong tenga. Kailangan nila ng tulong galing sa ating mga Pilipino dahil para mapaabot natin sa kanila na ito ang ginagawa ng mga nasa gobyerno na ito, nagtatamad-tamad, hindi ginagawa yung trabaho nila. Ano pa mga kapatid, hindi natin masisisi ang mga local government din natin. Sa totoo lang, yung iba, except lang sa ibahan, yung mga ano talaga, mga mayaman kasi may mga pondo sila. Yung ibang local government talaga natin, kulang talaga sila sa pondo dahil maraming constituent, marami silang mga tao na nandoon na yung kulang lang talaga yung budget nila. So inaano lang talaga nila kung magkano lang yung kaya. Ang problema din kasi talaga, meron din talagang nasa gobyerno na pasaway. Alam naman natin yun, mga na-share natin mga video na may mga alam nyo na yun sa LGU at saka sa mga DSWD natin. Pero kailangan talaga natin gumawa din ng aksyon. Kung alam naman natin na ganun ang ginagawa nila, nagtatamad-tamad sila, i-report natin. Pangalawa, ang problema din, sana naman sa LGU at saka ang hotline ninyo, pwede pakisagot, dami daw na tumatawag sa inyo, hindi po nasasagot, kaya nagrereklamo din ang mga kababayan natin. Kaya katok-katok po, please naman, para mabilis po ang action natin. Walang problema kung makita nyo kaagad, mamonitor nyo kaagad, dahil po, dan po, isa po nagagalit yung ibang mga kababayan natin, dahil gutom na nga sila, yung mga taga-LGU na iba, pahinahina pa rin naman po ng aksyon. Pero kami nga sa Davao, sa totoo lang, isa pa lang kami nabigyan pero hindi kami nagrereklamo kasi nagtitiis kasi naunawaan namin yung sitwasyon. At kami, kahit nga mga OFW kami, naunawaan namin na kailangan munang bigyan yung mga kababayan natin na walang-wala. Diba, pinaproseso na ni Tatay Digong na mabigyan lahat ngayon kung pwede lang dahil kulang tayo sa budget. Yun nga sinasabi natin, may nakalaan bawat natin, pero lang kinuha lang yun. Yung nagrereklamo naman na nakita nyo naman sa live sinabi ni Tatay Digong, diba, na ang pera na dapat para sa budget na yun, hindi pa po binigay. Hindi pa, problema din naman na sa gobyerno natin, napakahina din ng ibang mga kumbaga, siguro dahil alam naman natin na mayroong mga skeletal lang yung natin sa trabaho, so hindi. So dapat unawain natin. Ang sinabi ni Tatay Digong, di ba, yung funds na pinamahagi niya is yung savings. Yung niya kay na mag-ipon ka, o yun ginamit ngayon. Kaya hindi na unawaan ng ibang tao kasi akala nila, kesyo nabigyan, nag-request na si Tatay ng Digong ng 205 billion na pera para sa ating social amelioration. Ang problema nitong mga anti-government, nakita na naman kaagad nila na ganito, ganon. Hindi nila alam yung mga proseso. Alam nyo naman po, ang hirap po sa COA ngayon. Napakahigpit po ng nilang proseso sa pagkuha ng pera at napakadami pa po ng proseso. Hindi po pwedeng si Tatay kumuha agad. Okay, kuha ako ng 205 billion, agad, nandyan na sa kamay. Hindi. Kaya isipin nyo yan, hindi po magdali kasi ever since nakikita nyo naman na hindi tayo ganyan
bansa, talagang yung pag gusto, ang dami pang dadaanan. Alam niyo naman, sobrang din higpit pagdating sa pera, kasi alam niyo na nasanay na yung ibang yung nasa mentality na ng mga Pilipino yung corruption. Pero hindi po ganyan si Tatay Digong, sa totoo lang. Kasi sabi nga niya, pag may magbigay ng pera, hindi niya dapat dumaan sa kamay niya, kasi ayaw niyang magkaroon ng issue pagdating sa pera. Daming nag-share ng pera para kay Tatay Digong, pero ayaw ni Tatay Digong dahil ayaw niyang masabihan siya na corrupt siya. Yan. Kaya yung mga anti-government, napakabugok ninyo, hindi niyo iniisip yung nangyayari sa Pilipinas, iniisip niyo lang, napakatalino ninyo. Diyos ko, ang kitid talaga ng utak niyo. Ewan ko kung saan kayo nag-aral. Siguro nag-aral kayo sa eskwelahan na walang tinuturo kundi kasamaan. Yun nga, siguro yun ang ninyo, yun yung ugali na talaga ninyo. Kahit anong gawin sa inyo, kahit baliktarin pa kayo, kahit balatan pa kayo, yan na talaga, mas ma-feeling ninyo ang lawak-lawak ng pag-iisip ninyo. Kung tutuusin, napakaswerte na nga natin sa Pilipinas dahil may isang presidente na ginagawa lahat, maprotektahan lang tayo, ilang milyon tayo sa Pilipinas. Diyos ko, babalik din sa Pilipinas ang bahag ng buntot. Yes, talaga Pilipinas, at kakarmahin din, babalik din sa kanila yung karma na ginagawa nila. Sana nga magpetition tayo lalo na dito yung taga Japan, yung bakla na ewan ko, napakatungig ng mukha niya, tsaka yung si Qatar. Ay nako, pasalamat tayo pag nakauwi na tong mga anti-government na to na mga tao na wala namang naitulong sa gobyerno natin. Dapat makuha natin yung mga pangalan nila para mai-report natin sa ating DFA at saka sa talagang dapat i-focus natin na magkaroon tayo ng petition sa mga tao na to, kasi napakabalahura nila normal naman pero hindi yung kung ano-ano lang sasabihin nila para lang siraan ang ating Tatay Digong. Pakshit pa sila, akala mo naman napakaganda ng mukha. Ay Diyos ko, nakakahiya, mga didishit daw tayo. Tapos if may problema, hihingi ng tulong kay Tatay Digong. Agree, Sis Migs. Alam nyo, pag may problema, yung pupunta sa OWA, pupunta sa Polo, pupunta sa konsulado natin, pero hindi na naisip, gobyerno pa rin natin yan. Ay nako, kung galit sila sa nakaraang administrasyon, huwag nilang idamay si Tatay Digong dahil nasundan lang ni Tatay Digong ang kamalian ng nakaraang administrasyon. Kaya kawawa si Tatay Digong, talagang nililinis talaga at inaayos niya talaga ang gobyerno natin. Ang hirap dahil nasanayan ng mga ibang tao na ang kabastusan ng dating alam niyo na, dating gobyerno, walang pakialam, napaka-abnormal. Nakalaang presidente natin, wala naman yung puso, wala din naman yung nagawa na mabuti sa bansa natin. Yun, kapalpakan. Malaking bayad ng mga antay na yan, sis. Totoo, sabi nga ni di ba ni sino ba yun? Yung isang artista na sabi niya, dahil sa YouTube nila, kasi gusto nilang kumita ng malaki para daw maraming viewers, kaya yun, iniinis nila tayo. Kaya kung pwede, wag nyo nang i-share, wag nyo nang wag nyo nang i-watch kung pwede lang, kasi kikita sila ng malaki. Kaya kung pwede, ex nyo na lang yan, hayaan nyo na lang yan sila, mga anti-government na yan, dahil hindi po yan sila makakatulong sa atin at hindi tayo uunlad. Migrante tataksalot yan. Dapat ipang-deport na yan sa DOLE para, at sabi na Rose, dapat ipang-deport na yan sa DOLE para kung mga problema sila hindi tutulungan, baka mga binabayaran lang yan sila. Totoo. Hello Dags. Ate, talaga sila kasi nasa puso na talaga nila yung pagiging masamang tao. Kasi ever since, sabi nga nila, 30 years na daw silang yung isa dito nagkukuha, 30 years na daw silang nagsisilbi sa mga tao daw, sa mga OFW. Yun nga ang nila, ini-input nila sa mga OFW na walang kwenta ang gobyerno, ng gobyerno ay hindi maasahan, ng gobyerno ay ganito gano'n, kung ano yung mga sinasabi nilang masama sa gobyerno. Ang problema sa gobyerno, di naman sila lalapit. Di nga sila nagpasalamat sa 10 years passport natin So puro na lang sila kuda para sabihin na matatalino sila at magagaling sila. Sabi ni Aten, migrante puro kabulukan, mana sa idolo na si Hoklo Bagjoba season. Comment mo kay Taiwan girl at Qatar girl. Hindi ko alam kung ano yung Facebook account nung yun. Sinare lang sa akin nila yung binima lang ang mga migrante. Salamat si Silibet, mukhang tagapulot ng basura sa Qatar, dugyot. Kulang daw sa ayuda pang mall, Jollibee at Spanish Sardines. My God.
What you want, martial law? O mag-martial law na lang tayo sa Pilipinas. Yun ang ano natin para matigil na yung mga ano. Kanina nakita ko yung mga anti-government, dumaan sila sa mga pictures nung ano namin, nilagay namin doon yung mga sundalo natin na pinatay ng mga terorista at yung mga NPA na yung mga sundalo natin na pinatay din ng mga NPA. Tawang-tawa pa sila, ganun sila kabastos, ganun sila kabalahura. Kita mo yung mga tao na walang puso, hindi sila naawa sa mga kababayan nilang sundalo na namatay, na nagsakripisyo para ma-protect. Yun talagang ano natin, na natutuwa pa sila na may namamatay. So it means hindi talaga sila Pilipino. Ang sabi pa nga nila, bakit daw kailangan daw i-quarantine ang mga Pilipino, bakit daw may ECQ tayo. So dyan mo makikita kung ano ba talagang klaseng tao sila. Kasi ayaw nilang maprotektahan at mapangalagaan ng mga Pilipino dahil alam naman nila na pag namatay ang mga Pilipino, sila na yung mangunguna doon at sila na yung feeling na magagaling. Kaya yun, hindi sila nag-iisip kung paano mapangalagaan. Puro na lang sila reklamo ng reklamo. At kanina nag-announce pa sila ng kung ano-ano para sa mga kababayan natin. Sila rin naman yung nagdi-disobey. Ang ila sila, 7-8 nag-uumpukan. Hindi social distance sila rin hindi sumusunod sa social distancing. Kaya yun, mahirap dahil gusto talaga nila sila yung magaling. Kaya mga kapwa ko, mga Pilipino OFW, ingat po kayo sa pagiging miyembro nila dahil ang dami na po nilang ginanong grupo ngayon para lang po ma-deceive tayo at maging miyembro kayo ng mga makakaliwang grupo dito sa Hong Kong. At ito pa, meron akong kababayan dito sa Hong Kong ngayon, condolence po sa pamilya niya. Kung meron po kayong mga kababayan, alam po ninyong may pinagdadaanan at lalo na po yung employer nila is na po salbahe. Kung nagbitiw na po kayo ng talagang i-record niyo. Nasa record po kasi nangyari sa kababayan natin na minamaltrato ng amo niya. Sorry na lang po talaga, namatay po siya, nakoma siya. Nakita siya ng paramedic dito ng mga ng rescue team sa toilet, sa bathroom. Doon siya ni-revive pa siya pero hindi na nakaya. So nung pumunta siya sa hospital, talaga pagka namatay yata siya kahapon. Yun, sinendang kasama natin, pero na-report na namin sa consulate natin. Nag-meeting yung Philippine Consulate natin dito sa Hong Kong at saka OWA. Ayun, magkakaroon ng autopsy by Monday, lalabas na po yung resulta. Alam na rin po ng pamilya. So please mga ka-DDS, kapwa ko OFW, pag may problema sa employer ninyo, report kaagad po kayo sa ating DSWD at sa ating OWA para matulungan at ma-actionan kayo. Kasi po pag pababayaan po ninyo na ganyan ang ginagawa ng inyong employer sa inyo, baka nangyari sa inyo. Yun po ngayon kasi nagbitiw na po, nag-ano na po siya ng break contract, may letter na po siya sa employer niya. Pero ang nangyari po yun nga, hindi po pinalad si kababayan natin na maka-uwi na, naka-ready na po, naka-impake na yung gamit niya kasi gusto na talaga niya mag-break contract. Ang problema po talaga yung employer, napakasama po talaga. At maganda lang po talaga dito sa Hong Kong, mabilis po talaga ang action nila talaga dito. At talagang patas po talaga ang law ng Hong Kong. Kaya pag-pray po natin mga ka-DDS, kapwa ko OFW na lumabas na talagang ang katotohanan para sa nangyari sa kababayan nating OFW. Kaya pag-pray po natin yung soul niya, sana po ma-achieve din niya po yung totoong justice. Alam ko naman, tama naman po ang mga kababayan kong OFW, kung sino po yung nandito sa Hong Kong, kumuha po kayo nitong OWA program and services. Di ba marami tayong mga katanungan about sa OWA, mga contact number, kasi mga kababayan ko nasa iba't ibang bansa, meron po siyang mga mga programa ng ating OWA para alam din po ninyo. Mayroon din po siyang mga contact number sa iba't ibang bansa kung saan kayo pwedeng tumawag, lalo na po mga kababayan natin na mga sinasaktan ng employer, yung mga kababayan natin na human trafficking, yung mga kababayan natin na kung ano-ano pong na experience ninyo na re-rape, meron pong contact number itong OWA na to, OWA handbook. Kaya kumuha po kayo nito sa ating pwede po nyo hanapin si Ma'am Bercy. Marami po dito sa natin sa OWA. Kaya please kayo para alam po ninyo kung saan kayo ko-contact, sino yung hahanapin ninyo, at alam po ninyo yung mga address, lalo na mga kababayan natin nagpi-PM sa akin saan yung address, pati sa Saudi tinatanong sa akin, sa Kuwait, sa Libya, sa Bahrain, kung saan na bansa, o Malaysia pa, may Indonesia, kahit saan. So at least po nandito may makukuha na po kayong mga contact number kung ano man po ang mangyari sa inyo. Kaya in-encourage ko yung mga kababayan kong Pilipino, pag meron pong problema sa employer ninyo, kung talagang
Huwag mo nang isipin yung lipstick kasi masisira sa mask. Mayroon po kayong problema sa employer ninyo, as soon as possible, tumawag po kayo sa ating Philippine Consulate, tumawag po kayo sa ating OWA dahil po aaksyonan po kaagad ang mga problema ninyo. Huwag po kayong matakot. Kakampi po natin ang gobyerno natin, hindi naman po natin sila kalaban eh. Talagang tutulungan naman po nila kayo. Marami po talaga ng mga kababayan natin, lalo na sa Saudi ngayon, daming mga problema. Marami pong uuwi ng mga kababayan natin, mga kaibigan ko, pauwiin na sila ng mga employer nila kasi naghihirap na rin po yung yung mga employer nila, wala nang pangsahod. Tsaka yung din sa OWA, katok-katok po sa mga taga-OWA, mayroon din magreklamo sa inyo. Kung pwede din po yung galing po talaga sa airport, yun ang sabi nila, wala daw taga DOH na nagmo-monitor sa kanila at hindi din sila inaano na proper quarantine. Yung isang kababayan natin po, lumusot lang po siya. Sabi niya hindi pass or mag-quarantine man siya. So nagstay na lang daw siya sa bahay ng kaibigan niya. At nananawagan din ako sa OWA, wag niyo na lang pong i-stock yung mga kababayan natin diyan sa sa quarantine area. Kumbaga gumawa na po kayo ng paraan na makauwi po sila sa probinsya nila para po at least mabigyan naman po sila ng proper quarantine at doon sa mga lugar nila ipasalo nyo na po sa mga barangay captain para po i-quarantine sila kasi kawawa po nag-ano na sila doon, nag-umpok-umpukan na sila, hindi pa rin po natin makokontrol yan kung ganyan po ang ano natin. So kailangan po mag-isip po kayo ng magandang paraan para paano po sila makauwi sa Pilipinas. Kumbaga magkaroon ng sariling yung mga uuwi ng Davao, uwi na kayo, saluin ng local government ng Davao na ipang-quarantine yung mga kababayan nating OFW, yung mga seafarers natin na nawagan din sila, yung okay lang yung mga galing sa kasi may pera pa naman yun kasi nakasahod yun. Yung papunta, yung mga OFW na pupunta sa ibang bansa na nakastock sa mga boarding house nila, katok-katok po OWA, dole, please tulungan niyo po mga kababayan kong OFW dyan. Mahirap po lalo na po sa mga kababayan ko na wala silang pera, baka mas lalo po sila magugutom. Kaya kung may paraan po kayo na pwede silang umuwi, one time na lang po, pauwiin na lang po kasi mas lalo po silang tatagal sa boarding house, mas lalo po silang magbabayad ng malaki at lalo po silang walang makakain. Kaya kawawa naman po yung mga kababayan kong OFW. Mahirap po pag nasa sa isang lugar na wala kang mapuntahan. Kung sa amin sa probinsya, meron naman pong mga mga gulay-gulay, meron namang mga kamunggay, yung mga malunggay, yun, pwede namin kainin, magka-survive pa rin naman kami kahit papano. Kaya mapalad po yung mga kababayan natin na may mga tanim na mga gulay, makaka-survive kayo sa sa pandemic na to. Tumamba ka daw, extra rice. Huwag kang maingay, tumaba ako kasi nasa bahay lang ako. Alangan kain ng kain at saka lang iniisip ko doon, natutulog. Nandyan si amo kaya kakain talaga ako, Sir Lags. Ang lipstick ko, hindi ko naman nag-lipstick kasi nagmamas ako, nasisira yung mask ko. Sayang, palit ka ng palit. Ang mahal kaya ng mask dito, Diyos ko. Kaya sa mga kababayan kong OFW, mag-ingat din po tayo dyan sa Pilipinas. Kung meron po ang problema, punta kagad kayo. May naman po ang dole. Doon po kayo pumasok sa ng dole para makuha nyo yung 10,000 na financial assistance ninyo, yung sa AKAP. Ay, salamat, besh. Tumaba naman ako, besh. Ang problema, tumaba dahil kain ng kain. Diyos ko, ang hirap ng buhay. Ganun talaga ang buhay. Tataba ka basta makarelax ka. Kaya sabi ko, magaganda ang mga DDS kahit tumaba kami kasi may kinakain kami. Mataba ang utak namin, hindi tulad ng mga anti-government na mga tao na yan. Ang kita mo yung mga mukha nila galit na galit, pinanganak yata sila na may galit sa puso at isip. So tayo, puro positive lang tayo, happy-happy lang. Hayaan nyo yung mga anti-government na mga taong yan dahil hindi po yan nakakatulong sa gobyerno natin. Kung bagang ginagawa nila hello Sir Audrey, good afternoon. Puro ka daw pandesal. Dami ko nga kain. Ito may tinapay pa. Ito may biko pa ako. May cake pa dito, Diyos ko. Ganun kabait ang mga DDS dito sa Hong Kong. Talagang papadalhan ka ng napakaraming pagkain. Ayun, lalong tumataba ako. Diyan si amo sa bahay, nakakakain ako, hindi pwedeng hindi kumain. Kaya bahala na mataba ako at malusog ako. Happy naman ako. Kahit pagod ako sa loob ng bahay, nakakakain ako. Yun ang natin. Nakakain talaga tayo dahil more energy ang kailangan. Hindi pa ako nakakapag-exercise masyado kasi ang liit lang po ng bahay namin. Kaya basta importante maganda tayo. Yun lang importante. Mga beshi, mga kapatid, mga kapwa ko DDS, mga kababayan kong OFW, totoo yan, besh. Kita mo naman yung mga mukha nila, yung mga sabi nila mga patay gutom tayo or mga
paksya tayo. Sila lang naman yung gutom na gutom. Diyos ko, yung isa, mani na lang ang kinakain niya. Yun ang iniisip niya, napakatalino niya. Pero mani lang yung kinakain niya. Hindi nga nila, na tayo, kumakain tayo ng masasarap na pagkain, may mga prutas pa. Kung grabe sila makalait sa atin. Kaya napakaswerte pa rin natin, may kinakain tayo. Pinagmamalaki nila yung pagkain lang, puro mani. Yun, ang mukha niya, puro mani naman talaga. Pero sa salita pa lang niya, sa pagdi-deliver ng sinasabi niya sa atin, halata mo naman na walang pinag-aralan at walang breeding. Yun yung mga anti-Duterte na yan. Napaka palad natin na tayo mga Pilipino, totoong Pilipino ha, dahil ang mga anti-Duterte hindi yan sila Pilipino dahil wala silang breeding, wala silang pagmamahal sa bansa natin dahil meron na nga tayong pinagdadaan ng pandemic sa Pilipinas. Inspired ka daw at laging may hugot. Ay, ano ba ng hugot ko? Ito. Grabe ka naman. Walang kain yung mga anti-Duterte, bes, payatot. Oo nga, bes. At tayo mga malulusog at matataba tayo talaga. Magaganda tayo. Kaya magpaganda kayo. May share ako sa inyo next time kung paano gumanda. Hindi ako nag-ano kasi hindi naman ako gumagamit ng mga press powder or mga kung ano-ano. Minsan lang talaga lipstick lang talaga ginagamit ko. Pero may sikreto ako para mas lalo kayong gumanda. Para yung mga anti-Duterte na mga payatot at yung mga naghihikahos na kumakain na lang ng peanut at pinaglalaki pa yung kinakain niya na McDonald's o ano yun. Diyos ko, tayo nga dito. Ang gaganda ng kinakain natin. Nandun pa nga tayo sa mga buffet. So hindi natin nga pinagmamalaki yun. Diyos ko, feeling niya talaga ang sarap-sarap ng kinakain na dito nga lang yung kinakain natin ng mga McDonald's, pang ano lang namin pang ano lang yan, pang extra lang kasi ayaw namin magluto yun. Kaya napakahambog talaga nila. Kaya mga beshi, mga kapatid kong OFW, mga ka-DDS, huwag nyo na pong pansinin yung mga anti-Duterte na yan dahil puma-stress kayo sa kanila. Magpaganda tayo, yan ang pamatay para sa kanila. Basta nandito lang tayo para kay Tatay Digong. Sabi nga ni Tatay Digong, pagsama-sama tayo at tulong-tulong na ba yung mga anti-Duterte na yan, ingat-ingat lang kayong mga besh dahil alam ko, nakamonitor ng gobyerno sa inyo, baka mapadeport pa kayo, sayang yung pinag-anuhan ninyo na magkapag-abroad, kaya wag ninyong ipagmalaki yung pagiging OFW ninyo, baka ma-deport kayo at baka maban pa kayo sa dole natin. Pasaway ka, Diyos ko! Wag ngayon dahil hindi ako naka-ready, next time sasayawan ko sila para achieve natin yung goal natin mapatumbling natin yung mga anti-Duterte na yan. Wag ngayon, besh, hindi ako ready. Kasi tumaba ako na, kaya naman sumayo. Baka sabihin naman nila, oy, may sumasayaw na, na bola. Di ba? Hindi, baka kahit bola pa ako, pero sabi nga nila, depende na sa performance. Hindi naman importante kung mataba. Sa totoo lang, mas flexible kaming mga matataba kung sumayaw naman. Totoo lang. Kasi kung i-compare mo ako sumayaw doon sa payatot yung taga-Taiwan, pagalingan na lang kami sa pagsayaw. Kahit mataba ako, mauores ko talaga siya. Joke. Hoy, Miss Taiwan, Miss Qatar, at Mr. taga-Japan, mga ano kayo, wala na kayong inisip kung hindi kasira ng Duterte's administration. Next time, matulog na lang kayo dahil hindi kayo kaaya-ayang tingnan. Napakano ninyo, napakapastos. At sa totoo lang, sana dumating yung time na ibalik sa inyo yung karma na ginagawa ninyo sa presidente ng Pilipinas. Tatay natin yan sa buong Pilipinas. Ginagawa ninyo, binabastos ninyo. Tinitingala ang presidente natin ng iba't anti-government. Feeling ninyo kayo yung matatalino, kayo yung magagaling. Sorry na lang kayo dahil ang karma umakatok na sa pintuan ninyo. Darating din ang karma ninyo, alam ko yan. Hindi natin alam, baka mag-digilon yun. Ay, crush ko yan. As in, sila ni Ibanal. As in, crush ko yan. Ay, Diyos ko, nakikiano ko sa mga ano. No. Pero si Digilon nyo talagang saludo ko sa kanya. Napaka, humble niya. Tsaka yung si Ibana, Diyos ko. Yun sa mga cluster namin sa Davao. Congratulations. Grabe talaga ang Davao din. Nag-ano talaga sila ng mga palaro-palaro. Talaga nakaka-inspired. Salamat sa aming mahal na mayor, Mayor Sara Duterte. Nakaka-inspired talaga. Napaka-astig talaga ng mayor namin. At manang-mana sa Tatay Digong natin na napaka-astig. Kaya mga beshi, mga ka-DDS, mga kapwa OFW,
positive lang tayo. Basta labanan natin si COVID virus, talagang kaya natin to, matatapos din tong pandemic na to sa Pilipinas. At saka kung meron kayong nakikita ng mga anti-Duterte na mga pangit yung ano nila, wag nyo nang pansinin. Wala kayong mapapala sa kanila, papangit lang tayo. Doon tayo mag-focus sa mga positive para pag dating ng panahon ay mga maganda tayo. Kasi tingnan mo nga yung mga yung si Miss Payatot na Taiwan, ang pangit-pangit naman niya kung tutusin. Parang si Mystica lang. O, tingnan nyo si Mystica ngayon, may karma na rin. O, pala, hindi ko na si Mystica. Si Mystica na nagwawala. Diyos ko na lang, kawawa naman si Mystica. Siguro kulang na sa pagkain. Yun po ang resulta sa mga kulang utak dahil ang kinakain nila hindi na sapat. At saka yun nga, sila yung mga tao na wala na talagang nagagawang maganda sa buhay nila, kundi magwala na lang sa social media. Instead na tumulong sila sa gobyerno natin, tumulong sila na kumain naman yung mga kababayan natin, ma-assist natin ang gobyerno natin sa pagkukulang. Mas hindi naman talaga perfect ang gobyerno. Diyos ko, sino ba namang bored in the house or bodots? Next time, magbubodots ako, huwag kayong mag-alala. Huwag ngayon kasi nakakahiya yung attire ko. Hindi bagay. Magbubodots ako next time. Magpapayat mo na ako 1 week. Bigyan niyo ako 1 week. Hindi na ako kakain. Pero dami kong pagkain. Diyos ko. Sa totoo lang, nakakatabo ang stress kasi nakakapagod din sa loob ng bahay, paikot-ikot ka. So wala ka namang ibang makita, pagkain. Paglingon mo, pagkain. Ito may pagkain. Doon ang ginagawa ko. Kain na lang ako ng kain dahil para mawala yung stress na iniisip ko, lalo na sa kakaikot sa loob ng bahay. So marami namang pagkain, kakain lang. Kaya kung bibili pa pala ako ng pagkain ngayon, ko nakalimutan ko. Yung mga ka-DDS ko na may mga ulcer pala, yung mga sakit ng tiyan, kumukulo yung tiyan, huwag niyo makalimutan, kumain kayo ng kumain kayo ng yogurt. Maganda yun sa tiyan para hindi kumukulo yung tiyan ninyo. At prutas talaga, masarap talaga. Yung saging talaga, laki na itutulong pala ng saging sa katawan natin. Tsaka more water, kasi para mas maging maganda yung skin, at maging mas maging healthy. Water talaga palagi para makaiwas tayo sa COVID virus. Alam nyo, palagi ako may tubig talagang warm water every now and then, inom talaga. Pero ang problema, ihi ng ihi. Kahit madaling araw na, ihi pa rin ako ng ihi dahil sa tubig na nilalaklak ko during the whole day. So, yung ganun. Kaya mga besh, mga ka-DDS, wag po natin pabayaan ang sarili natin. Pag meron po kayong nararamdaman, mag-steam na kagad kayo. Yung tuob sa Bisaya, kasi maganda yung nakakatulong sa natin para maalagaan yung nasa loob natin. Yung baka pumasok na yung si virus sa loob, mamamatay si virus. Talaga malaki na tulong ng At saka yung sabi ng kaibigan ko nga talaga, ako kasi akala ko nung nakaraan, pangit yung ko dito. Yung tubig, nilagyan ko ng asin, talaga may asin talaga siya, yun palagi. Para kung meron ng virus sa loob, malilinis siya, kumbaga bababa talaga yung virus sa buong katawan natin, iniihi natin yun. Kaya kailangan, pag-uwi talaga ninyo, galing kayo sa labas, maligo kayo, at lahat ng mga gamit ninyo, i-disinfect ninyo, lalo daw mga cellphone, yun ang pinakamaraming ng virus. Kaya pag may cellphone kayo na hawak kayo ng kung saan, nyo kaagad, disinfect nyo para malinis yung mga cellphone natin, at hindi kumapit yung virus. Sa totoo lang po, ang naman natin, kung talagang tayo, mahugas tayo ng hugas ng kamay, at saka inom tayo ng tubig, makakaya natin si virus. Kasi kung mapabayaan natin sarili talaga natin na ma-dehydrate tayo at hindi natin pangalagaan, hindi tayo naliligo, hindi tayo nagdi-disinfect, talagang kakapit talaga si coronavirus sa katawan natin. Lalo na kasi diba tinitira niya is yung lungs. So more water, warm water talaga para mas mamatay sila sa loob ng katawan natin at mag-flash talaga sila. So yun lang mga ka-DDS, kailangan nating alagaan ang sarili natin. Positive lang talaga tayo, at saka alam naman natin na matatapos din to. Prayer lang. Alam nyo, yan yung natin, sandata sa natin ngayon, sa laban na to. Pagkakaisa, pagtutulungan, bayanihan, di ba? At saka salamat pala sa mga ka-DDS ko na tumulong sa first batch namin sa PPA, na tulong namin sa SPMC. Ngayon na naman po, next naming batch 2, papunta naman po sa Cebu yung tulong namin para sa PPE din sa hospital. So yun po ang next namin na natutulungan. Kaya maraming salamat po sa mga kababayan kong OFW dito sa Hong Kong. Bes, sa banyo na ako nakatira para di sigurado. Wag naman ganun. Yan, every now and then ligo ka ng lego. Every now and then naman hugas ka ng kamay. My God, sayang din yung tubig, no? Pag ka nang punta ng 7-Eleven, dito ka na lang mamahalin ka ng 24/7. Ay, nakakakilig naman, Sir Dogs. Diyos ko. Ganun. Maghahanap ako ng ganyan na 24/7 na magmamahal sa akin. Oh, char.
Ay, Diyos ko, marami nagmamahal sa atin. Basta tayong mga OFW at mga ka-DDS, magmahalan tayo. No matter what, basta mahal natin ang bawat isa, tutulungan natin ang gobyerno, mahal natin ang bawat isa. Huwag na tayong maghanap ng komplikasyon sa buhay, Diyos ko, para hindi tayo magka-problema, di ba? Love life is always important din sa buhay natin. Pero siguraduhin ninyo na yung mapipili ninyong partner is sincere at hindi kayo paglalaruan at hindi lang kayo peperahan dahil marami tayong mga kababayan nagpapakamatay dahil sa love na tinatawag nila. Kaya hindi lahat naman ng love is perfect. Sabi nga nila walang forever sa love. Totoo naman talaga, Diyos ko. Pag gusto ninyong magmahal, sabi nga nila 50-50 lang kasi pag nag-break kayo, masaktan kayo and magpapakamatay kayo dahil nasaktan ka, hindi nyo kaya kasi hindi nyo pwedeng tanggalin yung puso ninyo para lang maka-recover kayo sa nararamdaman ninyo. Kaya kung gusto nyo magmahal, 50-50 lang at ingat lang din sa pagbigay ng puso ninyo sa taong mamahalin ninyo. Diyos ko, gusto ko ma-in love. Naghihintay pa ako ng perfect guy na magiging partner ko for the rest of my life. Charot. Di, kontento na ako sa buhay ko. Nandiyan na yung anak ko. Pag may darating. In a perfect time. Meron talaga. Alam ko meron pag uwi na ako ng Pilipinas, makakahanap na ako ng love life ko. Charot. Meron na pero hindi ko pa alam, hindi ko pa sure kasi hindi pa kami nagkita. 3 years na kaming hindi pa 100% sure kung kami ba talaga. Charot. Mga ka-DDS, sa mga in love dyan, sa mga broken hearted, huwag kayong meron ding nakalaan para sa atin. Yung sa mga in love, congratulations. Sa bagay, Sir Doug, talaga masakit sa bangs kasi mahirap masaktan. Baka makatulad kayo sa akin dati nung na broken hearted ako, muntik na akong masagasaan dahil hindi ko na inisip yung tama at mali kasi feeling ko nakalutang na lang ako sa, kaya di ba hindi mo masisisi yung mga kababayan natin talaga pag nasaktan sila, nagpapakamatay. Pero wag po kayong magpakamatay, isipin po ninyo, napakaswerte po ninyo, napakapalad ninyo na hindi nyo nakatuluyan yung lalaking yun dahil manluloko yun. May nakalaan para sa inyo na the best talaga siya. Kaya pray na lang tayo na may darating para sa atin. Yung mga kababayan natin na may pinagdadaanan, lalo na mga OFW, agoy talaga. Yung mga OFW na may mga problema, wag po kayong mag-alala. Meron po tayo ditong sa Hong Kong, DSWD natin. Nandyan po sila, pwede po ninyo silang tawagan, tumawag po kayo, lalo ng mga kababayan nating OFW. Meron po tayong OWA na pwedeng tumulong sa inyo. Mahirap nga po lang sa Middle East kasi nila. Pero sa Hong Kong, anytime po, pwede po kayong tumawag kay Ma'am Bercy, nandyan po sila, at saka sa ating consulate natin, kay Sir Rally Tihada. Mabilis po ang aksyon nila. Pag meron po kaming nire-report every now and then, sir, ito, ganito, ma'am, ganito, nandyan po kaagad sila, nag-a-assist kaagad. Kaya please, kung yung may nagdadaanan, yung nag-iisip kaagad kayo ng magpakamatay, alam ko mahirap ang buhay, yung may mga problema sa financial, may problema sa love life, may problema sa mga anak nila, pwede po kayong lumapit sa ating DSWD. Na ay naghulat sis, ay, yes, may naghihintay, Julme. Pero hindi ko pa sure, kasi long distance relationship pa kasi, hindi ko pa ma-confirm kung kami ba talaga, kasi mahirap. Long distance, nandito ako, nandun siya sa ibang dimension. Yon, basta kung kami. Pag hindi naman kami, hindi kami. So, meron pang nakalaan para sa akin. Ay, maswerte yung magiging partner ko, mapagmahal ako, charot. Hindi nga lang ako, perfect. Hindi ako perfect body, but perfect heart meron ako para sa kanya. Uy. Sir Dags, sa mga love life ninyo dyan, kay Sir Samuel, ingat-ingatan ng mga puso, okay? At swerte yung may mga nagmamahal kasi napakaano po nyo, napakapal. Pero kung mayroon po kayong mga anak, i-focus nyo na lang po yung time ninyo sa anak. Kasi minsan hindi natin alam yung mga partner natin, kung alagaan yung mga anak natin. At napakapala din natin kung may mga anak tayo dahil lalo na kung katulad ng anak ko, napakaganda ng anak ko. Pero napaka ko talaga na kasi akala ko pangit yung magiging anak ko dati kasi alam niyo na yung hindi naman sa kasi iba yung mukha ng tatay niya. Maitim kasi yung tatay niya, akala ko hindi pero nakita ko yung anak ko, ay napakaswerte, napaka ko talaga. Nakaka na maging nanay, maging parents ka dahil basta maging masaya, mas nakaka-focus ka sa buhay mo pag may anak ka. Kaya yun, masalamat ako sa mga single parents dyan, na mga matatatag, na single pa hanggang ngayon, na walang partner, tuloy-tuloy pag go na lang tayo mga ka-DDS, lalo na mga single parents. Happy ako sa buhay natin, mag-enjoy tayo. Pag may mga love life man darating, napakapalad natin yun. So, pag may problema, wag po tayong best idol na kita love story. Ay! Sir Samuel, kung love story lang, ang dami ako pwedeng i-share next time. I-share ko yung mga story ng love life ko at saka story ng pagiging OFW. Kung dami
in grabe. From OFW life, from parents, from personal life, basta ang dami talaga akong ano, yung pagiging ano ko talaga is naging matatag na lang talaga ako dahil kailangan, lalo na ngayon na kailangan ko talagang magpakatatag dahil OFW ako. Nagmamahal kahit bawal, ayaw ana. True. Oh, ano daw, nagmamahal kahit bawal, ayaw ana. Leader at social distancing, timing, yan, pag-work yan, sure. Sa akin ang long distance relationship maganda siya pag talagang kahit ano yung pagsubok niyo, hindi kayo nag-aaway-away, hindi kayo yung baga, kahit konting nagiging super sensitive. Siguro matured na siguro ako kasi dati talaga pagdating sa boyfriend, konting lang, selos ka agad, away ka agad, hindi po maganda yan. Maganda pero hindi wag din ng konting ninyo, selos ka agad dahil masisira ang relationship ninyo at talagang hahanap ka ng mali sa boyfriend no. Ay, may ka na dito, yan. Pansin ko talaga, yun ang nag-uumpisa sa relationship. Kaya yun sa boyfriend ko, sa partner ko pala, salamat sa iyo. Charot. Kasi kahit long distance relationship kami, hindi kami hindi kami tipong yung konting yung nag-aaway kasi napaka-pasensyoso niya. Siya yung pasensyoso, ako naman yung super makulit. Kaya yun, maganda yung relationship namin kahit long distance relationship. Pag hindi ko siya na-contact, inuunawa ako. Pag hindi niya ako ma-contact, inuunawa ako. Hindi ako nag-iisip na girl or siya nag-iisip maiba na yung boys na kinakausap. Hindi. Iniisip namin na busy sa work at in-explain ko rin naman sa kanya na busy ako sa work, pasensya na. O pag may time ako, tatawagan kita, ganun. Pag gusto niyo mag-workout ng relationship niyo, have time to your partner. Lalo na yung may mga asawa, tawagan niyo yung mga asawa ninyo. Diyos ko, huwag ibang tao ang tawagan natin kasi sayang yung relationship ninyo. At sigurado talaga pag kayo sa ibang tao, mahuhulog talaga yung loob ninyo sa iba. Kaya kung meron kayong mga asawa, mga partner ninyo, pagtuunan nyo talaga ng pansin yung mga partner ninyo. Kasi mahirap buuin yung magandang relasyon at sisirain nyo lang dahil nakaroon kayo ng ibang partner na hindi kasi relasyon lahat ng relasyon talaga may naman talaga ups and down. Normal talaga yan. Yes, sa mga ka-DDS ko na may long distance relationship, yes, sabi nga ni Sir Samuel, basta wag ka lang saktan, okay yan. Hindi naman siguro niya ako sasaktan. Hindi ko pa naman kasi hindi pa kayo nagkita. Sana nga magkita na kami, Diyos ko. 3 years, magpo 4 years na kami, long distance relationship pa rin kami. Kapo yan at puro pandisa lang abs niya. Hindi siya gwapo. Ay, hindi siya totally gwapo na tulad ng mga artistahin. Di ba sabi nila, wag kang maghanap ng super gwapo dahil manluloko yan or paglalaruan ka lang. Lang siya, katantaman. Hindi naman siya super abs kasi malaki-laki din yung chan niya. Pero napakabait niya. Alam niyo kung saan ko nakita yung yung puso niya at saka yung super understanding niya sa relationship namin, super supportive. Yun importante talaga, yung suportado ka ng partner mo. Kaya sana kami na, pero hindi ko pa pero claim ko na sana kami in the perfect time na magkikita talaga kami kasi magpo 4 years na kami pero hindi pa kami nagkita. Diyos ko, ang hirap dahil pag uwi ako, hindi pa pala siya umuwi pala, ako lang pala palagi uwi ng uwi. Sis, imbita ko hapon. Sure, invite ko kayo lahat pero sa Facebook lang. Pag ikakasal ako, sa Facebook ko lang ipakita sa inyo dahil hindi ko naman kayo pwedeng imbitahin. Pwede lang naman kupakain ko. Kung okay lang sa inyo, pupunta kayo. O may isang lumpia, may isang yun. Sa lahat ng pupunta, lumpia at saka tinapay. Yun lang kakainin tayo. Kasi mahirap pag invite ko lahat ng mga DDS, baka mamulubi ako. Hindi pa ako nakapag-umpisa. Marami akong, hindi ako nakapakain sa kanya, baka pasisihin pa ako. So, yun, ganun lang. Basta kung talaga mangyari sa buhay natin, sa relationship natin, tayo lang din yung may hawak talaga. Totoo lang. Kasi nagkaroon na ako ng live-in partner. Dahil nagkaroon ako ng anak ko, di ba, sa anak ko ngayon, anak ko ngayon, nagkaroon ng live-in partner, ang pangit ng relationship namin. Hindi naman talaga yun kasi hindi ko talaga yun siya mahal. Kumbaga dahil lang yun sa galit ko, pero okay naman kasi maganda naman yung anak ko. Dahil sa galit ko sa personal kong relationship before sa boyfriend ko, kaya nagkaroon ako ng anak. Kaya napaka-weird. Kasi ang nasa isip ko lang nun, magkaroon lang ako ng anak, bahala na kayong mga lalaki. Yun ang nasa isip ko talaga. Pero nung naisip ko rin na sayang, mahirap din pala na mag-single parents ka.
advice ng ano sa anak mo, alalay, mahirap na single parents. Pero okay lang, nandiyan naman yung parents ko nandiyan mga kapatid ko, kaya carry pa rin yung beauty ko. Yun nga lang, pag may time na gusto mong maglambing, wala kang mapaglalambingan, kaya kailangan talaga may partner ka, may asawa ka para pagpalaki sa anak mo, idalawa kayo magmo-monitor sa anak natin. Sis, imbitahin ko kayong lahat, pero sa social media lang tayo magpa-party. Kailan pa talaga ako ikakasal? Ako naiinggit na ako sa mga kababayan kong OFW na umuwi ng Pilipinas na may mga asawa na, kinakasal na. Diyos ko, kailan kaya ako mag-aasawa nito? Sige lang, papalam ko sa inyo kung kailan ako mag-aasawa. Hinahanap ko pa kasi siya, hindi pa umuwi ng Pilipinas. Ang hirap ng partner ko, ang tagal umuwi, pero pauwi na yata siya kasi pauwi na sila ng mga amo nila basta secret. Nasa ibang bansa siya, pauwi na daw sila dahil magulo na dahil sa coronavirus. So yun lang mga ka-DDS, kung meron man po tayong mga pinagdadaanan, let's enjoy life, positive tayo, lalo na mga kababayan kong OFW na sa bahay nagtatrabaho. Kung pwede lang po, wag po kayong mag-isip ng negative, more on positive, at saka prayer po talaga. Number one po talaga pag dumaan tayo sa isang pagsubok, yung prayer po talaga ang the best na ano natin, lalo na pag iiyak natin. Ay, mayroon akong i-share sa inyo dati mga kababayan ko na mayroong pinagdadaanan sa mga employer nila. Pinapapray ko sila at tinatry ko rin naman na sila, i-comfort sila. Sinasabi ko talaga sila, morning, afternoon, evening, ipag-pray nyo yung employer ninyo ng mga masasama at kung ano man yung problema pinagdadaanan nyo, pamilya, love life, pag-pray nyo lang talaga kasi malalampas dadaan lang po ang problema. Walang problema na nag-stay sa atin forever. Dadaan lang yan, lalo na sa financial, lalo na sa pamilya, lalo na sa amo natin kasi hindi naman tayo forever sa employer natin. Pwede naman tayong mag-break o pwede naman tayong mag-terminate ng kontrata natin. So ganun, wag po ninyong isipin na magpakamatay kayo kasi po, sorry po mga kapwa ko OFW, marami na po kasi dito sa Hong Kong na konting problema, nagpapakamatay, love life, financial, konting nila, wala silang sa sarili nila na kakayanin nila yung problema. Simple lang po ang problema, dadaan lang po yan, hindi po yan magstay na forever sa buhay natin. Kaya yun po, advice ko sa inyo strong lang talaga, positive lang talaga kasi kung yung problema ninyo uupuan ninyo, hindi talaga yan matatapos. Talagang tuloy-tuloy na po talaga yan. Napataas na tayo, napachika na ako sa inyo ng bonggang-bongga dahil lang to sa mga kababayan nating OFW ng mga anti-government. So please, kung meron man kayong mga kababayan na talaga nabulag na sa hindi natin sila pwedeng hilahin kasi yung utak po nila na po talaga, naka na po talaga yan sila sa negative, hindi po sa positive. Pero tayo, wag po tayo mapadala sa negativity ng mga utak nila dahil po wala tayong mapapala sa kanila. Basta we're blessed at saka yun, maging matatag tayo at suportahan lang natin ang ating mahal na Pangulong Duterte. Dahil po, hindi po madali ang ginagawa ng Pangulo natin. Dahil po, ilang milyon po tayo na inaalagaan ng ating mahal na Pangulong Duterte. Iisa lang po siya at tayo po ay napakarami. Kaya yung tulong natin, tulong-tulong tayo, malaki na po maiambag yun sa gobyerno natin. Kahit ano man po kasimple yan, magbigay tayo ng bigas, magbigay tayo ng sardinas, magbigay tayo ng mga prutas-prutas, malaki na po maitutulong natin sa gobyerno at sa mga Pilipino. Yung mga walang tumawag lang po kayo sa inyong barangay ninyo, tumawag po kayo sa inyong mga DSWD, yun po gawin natin. Makakaraos din po tayo, matatapos din po ang mga pinagdadaanan natin sa bansang Pilipinas. At lalo na kami dito sa Hong Kong, naman, okay na, stable na naman namin dito pray na lang namin na matapos yung social distancing. Yun nga, kasi maganda naman po ang pamamalakad din ng Hong Kong government dito. So, bye! God bless sa inyong lahat. Take care po kayo dyan. Prayer lang po. Prayer, positive lang talaga tayo. Huwag po tayo magkaroon ng negativity sa katawan natin. Sir Samuel, Sir Dags, Sir Mial, bato ko pero magdala kong sudan. Doon lang ang buhangin silingan. Yes, malapit lang tayo. Mialis, makikita tayo doon. Iimbitahan ko kayo pero social media lang. Pag hindi kayo makapunta sa bahay namin kasi maliit lang bahay namin. Hindi kasya ang mga sa dami ng ka-DDS na kaibigan ko. Okay, bye-bye!